Martin Romualdez at Marcos Jr. binakbakan ni Senador Zubiri. Baho ng Congress inilabas. At ito mukhang magkakaroon na ho ng palitan. Senador Chis Escudero mukhang papalitan na ni Senator Tito Soto bilang Senate President. Nako, mukhang delikado tayo dito. Kamakailan lang may mga binibitawang salita si Senator Tito Soto na medyo hindi ho natin nagugustuhan. Aba nako. Ha? Alam nyo, medyo iba na yung kasi hindi natuloy yung impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado at ibinalik ito sa Congress. At ayun po ay hindi po nagustuhan ni First Lady ng administrasyong Marcos. Diba? Hindi ho nagustuhan yun at ang alam nga nila ay talagang mai-impeach na si Vice President Sara Duterte kasi yun ang kagustuhan ni Nasnip. Baliktarin yung Nasnip, pinsan. Oo, ni Pinsan Romualdez. At eto may mga malupit na tirada si Zubiri mapatungkol dito sa mga nagsulong ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At eto nga yung papanoorin ho natin ngayon. Grabe, patindi ng patindi ang labanan Talagang tawag dito talagang umaarangkada ngayon si Senator Zubiri. Samantalang dito muna tayo, Oo, sabi ni Vice President Sara Duterte, siguro tumingin siya sa salamin kapag sinasabi niya na stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Basag na naman si Marcos Jr. nito. So abangan na naman natin ang mga pahayag ni Auntie Claire mapatungkol sa mga sinabi ni Vice President Sara Duterte kay Marcos Jr. Kaya alam niyo naman ang mga attack dog, di ba? Talagang uma-attack ng mabilisan yan. Siyempre, malapit na ang cut-off. Putang ina, may cut-off. Pero in fairness nagbo-blooming si Auntie Claire Oo, parami yung mga kortina na sinusuot niya. Dati vlogger lang, ngayon di ba? Slash billionaire Grabe naman So yun nga unahin natin dito sa di umanong pagpalit. Oo, eto yung pagpalit kay Escudero. Eto, nasaan ba yun? Estrada, mahigit 13 senador ang sumusuporta kay Escudero bilang Senate President. So panoorin natin to. Tuloy ang pagsusulong ng ilang veterano sa Senado sa pagiging Senate President ni Senador Tito Soto. Yan po ay kahit may sapat na umunong bilang para manatiling Senate President si Senador Chis Escudero ayon sa isang senador. Nakatutok si Mav Gonzalez. Ang inaabangan sa pagbubukas ng sesyon ng Senado sa July 28, mananatili ba sa pwesto si Senate President Chis Escudero o mapapalitan sa pwesto? Ayon sa kaalyadong si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, may mayorya na si Escudero dahil mahigit 13 senador na ang pumirma sa resolusyon ng pagsuporta sa kanya. We have enough numbers, more than 13 I suppose, and I think Senate President Chis Escudero is already secured of having his next term as Senate President. Meron pang 2 linggo. Anything can still happen, but I think itong 2 weeks ito, siguro total nakpirma na sila. I hope they don't change their minds. Reaction. Pero para sa akin mas okay pa rin talaga si Escudero kaysa kay Tito Soto kasi kung mapapalitan man, wag naman si Risa. Wag naman din sana si Jaime. Andiyan naman si Senator Bongo at Bato de la Rosa, pwede rin si Marcoleta. Tito Soto kasi naging Senate President ba't pa kailangan ibalik, 'di ba? Ni Senador Mig Zubiri sa sinabi ni Estrada. Wow. Congratulations. Pagka ganun. Ako naman, we're not actively campaigning for leadership position. Ako, I'm not actively campaigning.
Of course, I'm supporting Senator Tito Soto, and I've worked with him. Kasama ang nagbabalik Senado na si No, may aabangan tayo na maghahamunan na naman sa Senado Mukhang may magsasalba. Gusto mo? Ano gusto mo? Ano gusto mo? Sutukan! Tara, dito daw! Natatandaan niyo yung natatandaan niyo yung mga nangyaring gusot kay Zubiri tsaka kay Alan Peter Cayetano. Ngayon mukhang may patutsada si Zubiri kay Estrada. Di wow! Ito mukhang may magkakahamunan na naman ng suntukan nito. Abangan natin yan. Tito Soto sa Veterans Bloc na binubuo nila Zubiri, Loren Legarda at Ping Lacson. Patuloy daw nilang isinusulong si Soto bilang Senate President. Hindi po siya diktador na kung saan sasabihin niya, itong gagawin natin. Kung ayaw nyo, di pagdebatihan natin sa plenaryo. Hindi, ang style po ni Senator Soto, pasok muna tayo sa loob, magdebate muna tayo doon, so that we don't show very divisive Senate, then we come up with a consensus. And those who do not agree with the consensus can do the vote. Paglilinaw ni Zubiri, hindi niya sinasabing diktador si Escudero, pero aminado siyang hindi niya gusto kung paano ito mamuno. Maging mga committee chairmanship, ibinibigay umano sa mga di naman kwalipikado. Inalmahan ito ng grupo ni Escudero. Lahat ng mga committees na inalok, I think qualified. Dagdag ni Zubiri, kung sakali, handa raw silang maging Senate Minority Bloc at bukas din daw silang sumuporta sa ibang kandidato na wala sa bloke nila. We're open to another third force. Baka may dark horse dyan na gustong tumayo. Why not? We talked about it sa grupo namin. If there's a dark horse that will come out, that's not necessarily us four. We're willing to support. Basta ang pangako lang niya ay transparency at integridad ng Senado. Nang tanungin naman kung depende ba sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang desisyon kung sino ang mauupong Senate President, My silence is deafening. kinukuha Silence deafening. Magandang laban to. Pero kayo tanungin ko mga banatero, sino ba napupusuhan nyo? Ako, kung about lang, kung tungkol Senate President, doon ako sa senador na binoto ng milyong-milyong Pilipino. Siyempre, nandyan si Senator Bongo. Nakikita naman ho natin. Congrats kay Senator Bongo. Grabe. Yan dapat ang tularan ng mga kandidato. Diba? Oo, yung tipong hindi sayang ang boto mo. Biruin mo talagang hindi nasayang ang boto ni Senator Bongo na umabot lamang at sumira siya ng history na umabot po na nasa 28 million vote. Kauna-unahan sa kasaysayan ng Pilipinas na merong senador na umabot ng ganyan ng boto. So ngayon talaga may kita nyo, puspusan. At kung saan-saang lugar na pupunta si Senator Bongo at naghahatid ng tulong at malasakit para sa mga kababayan nating Pilipino. Yan dapat ang tularan. Kung usapang Senate President, ako ayoko kay Tito Soto kasi naging Senate President na siya. Hindi ko naman sinasabi na pangit yung ginawa niya doon. Wala akong sinasabing gano'n. Ang akin lang dito, iba naman. No? Isubukan natin yung iba. At bumasi tayo kung sino yung pinakamalaking boto. Katulad niyan, payag po ako kay Senator Bongo. Pinakamaganda nga, Senator wala talagang makakakontrol dito kay sino ba to? Si Rodante Marcoleta. Yan, isa yan sa mga gusto ko din. Pwede rin, Senator ba to? Diba, wag lang si Amy. At wag din si Ontiveros. Naku po. Maawa na kayo. Pag yan ang naging Senate President, yung mga taong ganyan na mga one-sided, naku po. Sabi ko sa inyo, pagsisisihan nyo habang buhay yan. Pero dito kay Escudero, okay naman. Para sa akin, okay naman performance ni Escudero. At Senado pa rin magdidesisyon niya, magbobotohan sila dyan kung sino magiging Senate President. Ngayon, kung mas marami ang bumoto kay Escudero kaysa kay Tito Soto, di doon tayo. Saan ba tayo papanig sa walang boto? Ganun. Hindi naman tayo katulad ng COMELEC na kahit na milyon or marami ang mas lamang ang boto ng isang kandidato, pag ayaw nila doon, ang ipoproklama nila yung talunan.
Kagaya ni Abante na pinroklama. Galing no? Ang lupit ng nangyayari sa Pilipinas ngayon, no? Oo, biruin mo halos ilang libo po ang lamang ni Uy kay Abante, pero ang pinroklamang panalo bilang congressman sa 1st District, kung di ako nagkakamali, ay si Atras Abante. Iba talaga pag malakas ang kapit mo, no? Talagang panalong panalo. Kaya naman pala kampante, no? Kaya naman pala kampante si tawag dito. Kaya naman pala kampante etong si Abante, kasi nga alam niyang siya mananalo. So eto, no, panoorin naman natin ito yung panayam ni Zubiri, no, baho ng Senado nilabas ni Sen Zubiri. Panoorin natin to. Alam mo, naawa nga ako kay Senator Risa. Naawa talaga ako sa alam mo, kampanya para sa kanya mga kandidato. Tapos sabi niya, gagawa siya ng sarili niyang bloke, na independent block. And na yun, mag-isa na lang siya. Kawawa naman. Kawawa naman si Senator Risa. Dahil alam nyo, dito to, kahit din naman ako naawa ko kay Senator Risa. Alam nyo bakit? Sarili niya lang naniniwala sa akin. Di ba? Tapos sa malupit pa yan, nilaglag pa siya nung alias rin Baktay tayo dyan. I heard na mag-isa na lang siya. I cannot confirm nor deny this. But willing yung i-adapt, sir? Of course. Of course. She's most welcome to join us. Although we have a divergent I'd say position on some issues. Kasi of course she's more on the left side. We're more on the conservative side. Many of you know I'm a conservative politician. So pinababa mo, pwede mo naman sabihin one-sided. But you know, when it comes to transparency, okay, sama-sama kami. Di ba? When it comes to abuse of authority, dapat sama-sama kami na tumayo. We welcome her to join us. We'll adopt her even if she doesn't want to be adopted. So 5 ang minority. Well, no, I don't want to answer for her. Ang sa 4 lang kami, handa na po kami sa pagiging minority. Okay, Dinda. Sir, nabanggit yung leadership style. Si kay SP Cheese ba hindi ka satisfied, especially sa pag-handle ng impeachment case? Hindi ka ba siya believe sa style ng leadership Hindi niya? lang yan marami pang issues Ako, katulad niyan, yung sa budget, para kay pa ako nag-vice chair. Di ba? Tinanong nila ako kung gusto ako mag-vice chair nung sa budget noong 2025. So, I said, okay, I'll volunteer kasi para naman, wala naman akong committee. Blackout tayo. Diba? May committee ako, Economic Affairs. Wala naman akong ginagawa. Alam niyo naman, gusto ko magtrabaho. So, hinandle ko yung sa DOST, Department of Science and Technology. Tuntua ako, nabigyan ko sila ng 1 billion additional budget, 1.4 billion, 1.3 billion. Pati PSI, Philippine Science High School. Campus na bago. Ganda, nalagay na namin sa budget. Pagdating sa BICAM, tinanggal lahat. Nabawasan pa. Yung iya ako, kaya di ba nakita mo yung speech ko sa floor, dun sa picture taking sa BICAM, di ko nga piniman natin. I walked out of the BICAM. I was also upset on the handling of the budget. Apparently, I'm not the only one. Across the board, all the amendments given to all the departments, tinanggal, nilampsam, kung anong ginamit dun sa pera na yan, di ko na alam. Uy. Diba? So, posibleng di nyo po alam yun. Dapat malalaman ho sana yun. now, Sinamsam? Ito na. Ang tindi rin ng bitawan nito ni Zubiri, no? Campus na bago, ganda, nalagay na namin sa budget. Pagdating sa BICAM, tinanggal lahat. Nabawasan pa. Yung iya ako, kaya di ba nakita mo yung speech ko sa floor, dun sa picture taking sa BICAM, di ko nga piniman natin. I walked out of the BICAM. I was also upset on the handling of the budget. Apparently, I'm not the only one. Across the board, all the amendments given to all the departments, tinanggal, nilampsam, kung anong ginamit dun sa pera na yan, di ko na alam. Diba? So, now... So, ngayon, gets ko na. Kaya nagsasalita si Zubiri mapatungkol sa impeachment. May parang, may tawag dito, may tampo or may galit to sa Congress.
Dahil nga rin siguro dito kasi napahiya siya. We get a budget that education is only number 2 in priority, which is it's a constitutional violation, by the way, which is still being heard in the halls of the Supreme Court. So, if you ask me, that budget was the worst budget I've ever seen in my 25 years of public service. I mean, we all, as leaders, I had 2 budgets during my time. Sinagot naman ni Sani yung mga kung saan pumunta yung pera, nadagdagan yung edukasyon, nadagdagan yung military. Diba? Klarong-klaro. Ito, puro DPWH lang nadagdagan eh. Diba? So, diba? Nabusog yung DP. Uy, grabe mga binibitawan nito ha. Sana may kasuntuan na naman to si Zubiri. Bilang lang tayo lang ilang araw. Meron ka pa? So, yun lang. Kaya, that was just one of them. So, the handling of the impeachment is one. Of course, the budget's another. And the lack of transparency. For example, the Senate building. What is going to happen with the Senate building? Findings came out na wala naman. On track naman daw. We're spending a lot. 4 kasi na tower yan eh. Diba? So, ano na yung pangyayari dyan? Di namin alam. Matutuloy ba yan? Will it become a white elephant? Senador ka, ba't di mo alam yun? Hindi ka na-update. No, there's no update whatsoever. Don't know what's going on. Among their side, yung kumakausap lang sa akin dun, and I'll be honest about it, and I thank him for it, is Senator Alan Peter Cayetano. Senator Cayetano is the only one lumalapit sa amin. Nakausap kami, yung ano bang mga problema na pwedeng maayos. Kasi, Ay, bati na pala sila ni Cayetano, no? chair siya, di ba? So, I have to thank Senator Cayetano. At least he reaches out to us. Me, Senator Lauren, and Nancy, who's now mayor of Makati. So, yes, I see that the leadership is lacking. We need some sort of, if not, then we're ready to be in the minority. Okay, may Ann Camille and then from Rappler. Sir, kasi sa atin, Ito na, nagtanong na yung mga dilawan. sino pa yung mga veterano, experience gaya ninyo, kayo pa yung hindi mag-lead sa 20th Congress. Kumbaga, pwede nga minority. Yeah, actually, it saddens me because, alam mo, yung chairmanship kasi na yun, parang binibigay sa mga not so qualified members of the Senate sa aking pananaw. At tapos yung mga super qualified, katulad ni Senator Lauren Legarda, ay binigay sa kanya culture and arts na lang, na napakasipag naman ng tao. Sabi ko nga sa kanya, baka sa next Congress, hahatiin na yan. Baka ikaw na si culture, ako na si arts. Committee on Arts, siya culture. Dahil nga, hampas lupa na kami. Dead hungry, ano yan. Patay gutom na kami. So, paglaban na namin yung integridad ng Senado. So wala pang pag-uusap sa committee chairman? Wala. Kami, whatever. Kayo, sir, what they What? Ano po yung kinuha? Nothing. I've never, nobody's talking to us anyways. So, nobody's talking to us anyway. So, wala problema. Yung masama doon, pati yung mga kasamaan ko na parang gusto ko na ilabas sa sama ng loob ko. Pero sige lang. Ilabas mo na. Oo, mas okay na yung ganyan para may excitement. Nami-miss namin yung suntukan nyo ni Alan Peter Cayetano. Malay mo, si kayo naman ni Cheese ang susunod, di ba? Tayo lang naman, no? Tayo lang naman. Kayo lang naman nandyan. Tayo lang naman. So sir, Online ba? Okay. So, sir- Hello, online. sir, yung bang seatmates, buhay pa o disbanded na? Wala na. Medyo masama nga loob namin kasi at least sana naman kinausap din kami. Alam naman nila si Tito Sen yung unang namin. I've been telling them, okay ba kayo kay Tito Sen? Tahimik lang sila, quiet lang sila. Tapos mamaya-maya may mga na pala sila. May mga decision na hindi naman kami sinama. Baka gusto nyo, sama-sama tayo na ito yung committees nyo, ganyan. Wala, hindi kami kinakausap. So, sa madaling salita, nagkakarambola din pala dyan sa Senate, no? Oo, may mga tinatawag na nagkakaplastikan din. Malupit, oo. Patay gutom na kami. I don't know. I was just loyal to my... I'll tell you what. During the Farmally, kaya nga, my demise was because I respected the committee system. I respected the committee chair. My demise was I respected my committee chairs
even under the insistence of some of my colleagues and some people in power to stop certain hearings. Kasi nakita ko yan sa Farmally. Nung panahon ni Tatay Digong, ni President Digong Duterte, they were trying to stop the Farmally hearings. 1 year yun kay Tito Dick Gordon, di ba? 1 year yun. And it came to a point that there was almost a coup attempt against Tito Soto at that time. I was approached, I will no longer mention who approached me, and asked if I was interested to take over his position. I said no. And that's for the record. I said no. At dahil I said no, nanatili din yung grupo namin sa seatmates block, wala silang magagawa. Diba? So, tuloy-tuloy yung hearing noon. So wala na seatmates, sir, ngayon? Wala na? Hindi pa buwag ba? Buwag na. Well, hindi ko sabihin buhag, pero syempre, Nag-iisa ka na lang ba sa seatmate? kami ni Lord. Yun lang. Mag-isa. Naku po. Sila nilo. Kami ni Lord. Meron kaming grupo, sa grupo sa aking aking Viber, may Viber group ako, Slap Soil Seatmates. Ampas lupas. Slap Soil Seatmates. Ako, Senator Nancy, Senator Lauren, sinama namin si Sec Angara. Kasi nabawasan yung budget niya ng education eh. So hindi nakasama sila. Anyway, Yung wala sa slap soil. hindi na. Meron din kaming grupo na original seatmates. Pero wala na. Siyempre, may mga joke-joke pa rin kami dyan. Yung mga Akala ko tahimik na eh. joke time. Kailan yung huli? Sino ulit nag-joke, sir? Sa seatmates. Matagal ng panahon. Medyo matagal-tagal na yata. Huwag na pala yan. Sir, isa na lang. Sir, so tama po ba? Suko na yung grupo ninyo. Mukhang wala. Hindi naman suko na kasi, I don't know. Isalin nyo si Risa at saka si Aimee para mabulit. It's okay with me. I treat them with respect. That's par for the course. We're in politics. Of course, in politics, there's no permanent friends, No permanent. no permanent enemies, only permanent interests. So, Yun nga, sir. Since meron na si SP Chase ng majority, mukhang wala po na si SP Soto for now. for now, yes. But you know, we're open to another third force. Baka may dark horse dyan na gustong tumayo. Uy. Why not? We talked about it sa grupo namin. Meron. If there's a dark horse that will come out, that's not necessarily us four. We're willing to support. Basta ang pangako lang niya ay transparency at Dito natin malalaman yan. Ito. Yan. Dito. Mas maganda rito. Ito. Inalmahan ng ilang kongresista, Yan na. pati na ng palasyo, Yan na. ang pagbansag ni Senador Mid Zubiri na witch hunt ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan na. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Pasok, Tina. May ibang dating sa mga Ito na yung mga bata. Ito na yung mga garapatan ni Romualdez. Naglabasan na. Sinampuan na ata si Romualdez kaya yung mga garapatan nagapangan ulit. Pero mga ilang araw babalik din yan. prosecutor ang sinabi ni Senator Mig Zubiri sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I have to listen to the evidence that will be presented by them. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawalan ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 2028. Pero ito dito panalo dito si Chis. Goods yung sinabi niya. Kasi ako talagang pumapabor ako dun sa sinabi na switch hunt talaga to. Ganun naman talaga naman. Yan naman ang talagang lumalabas, di ba? But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. Sa paghalintulad ni Zubiri sa isang witch hunt, ang impeachment, sinabi ni Representative Lawrence Defensor na hinay-hinay lang sa mga binibitawang pahayag. It's very unbecoming of a senator judge in an impeachment trial to say that the impeachment complaint and the trial is a witch hunt. Hindi dapat nanggagaling yon sa isang senator judge who are expected to pero sa inyo okay lang. Pag kayo yung may sinasabi na pangit or tinatawag na mga basta kung kapag kayo ang nagsalita okay lang.
Grabe itong mga congressman na to, kala mo mga perpekto sila yun. Pero pag yung iba, tapos parang sapul na sapul sila, hindi dapat sinasabi ng isang senador yan. Hindi dapat attitude ng isang senador yan. Ulol. Receive the evidence with impartiality and to treat the impeachment as a constitutional process. Umalma rin ang ilang kongresistang sumuporta sa impeachment. Eh, siyempre, nandyan ng mga makakaliwa. Ito yung bagong muka, bagong muka ng mga makakaliwa. Kasi lumang muka sila Ang lumang muka ng makakaliwa, yan si Franz Castro, si Raul Manuel, si Brosas. Ito yung mga bagong muka ng mga makakaliwa. Yan, Walang witch hunt na nangyayari. In fact, ang nangyayari ay gusto natin makuha yung Wicked Witch of the South na kung saan yung kanyang pagtatakbo ng confidential funds na ayaw niya ngang sagutin yung mga... confidential fund na naman tayo. Confidential fund nga ni Marcos, di nyo matanong. Raulo. Sagot ay yung mga tanong natin. Witch hunt? Sino tinatawag niyang witch? Bad yan, ha? Ano daw? Witch yan? Sino tinatawag niyang witch? Bad yan. Pag naman nagsalita ka pa. Bopla. Hindi na gets yung sinabi ni Zubiri. Sinong witch? Si Diliba. Ano tinatawag niyang witch? Oo. Bad yan, ha? Takinag. Talawag guess talaga itong mga tabwisit. Ito yung witch. Sabi pa ng isang kongresistang inaasahang magiging bahagi ng prosecution panel, insulto sa Kamara at mga nagsusulong sa impeachment ang pahayag ni Zubiri. Kaya pala bigla kayo nag-react. Kaya pala bigla kayong nag-react kasi insulto, nagalit si Speaker. Nagalit ang inyong amo, kaya naman pala ka. Ito na, Ay, grabe, pil na pil, Galing sa puso na naman yung sasabihin, Lights, camera, action. It's really unfortunate. It's an insult to the House as the initiator of the impeachment process. Also an insult to the various groups that filed those first 3 impeachment complaints bago nag-adopt diretso yung more than 1/3 of the members of the House. Grabe talaga. Palakpakan ka. Palakpakan talaga. Ang tindi nung the basement of the House. Tangin ng mga ito pa isa. Ito yung anak. Nang interviewin yung nanay, ito yung anak, pakinggan natin yung anak. Grabe, nakakortina na naman si Auntie Claire, Okay, pasok Auntie Claire. Gustuhan ng Malacanang ang pahayag ni Zubiri. Unang-una, witch hunt ang sinasabi nila tungkol sa impeachment trial. Switch hunt. Sinabi na nga, inulit mo pa ha. Parang yung kilala kong vlogger, dating SMNI News anchor din yun Sinabi mo pa, tapos sinabi niya pa sa vlog niya. Nga po nakakapag-start ng trial. So parang isang judge na nagsabing hindi na siya guilty habang hindi pa dinidinig ang anumang ebidensya. Sagot naman ni Zubiri, hindi naman daw mahalaga ang kanyang personal na opinyon kung guilty ba o hindi si Vice President Sara Duterte. Ang importante raw ay masunod ang constitutional process at magsimula ang paglilitis. Ayun, Visit talaga. Ewan ko dito sa mga to. Nakakatawa na hindi malaman Ay, naku boss. Switch. Buta nag-alarmahan yung mga Hindi, talaga, alam nyo, pansinin nyo mga banateros, pag pag may, alam nyo yun, pag may buwelta, kapag may parang natapyasan or tinatawag na nahagingan si Speaker, kita mo agad, may presko na. Sa tutusin, hindi nga lang yan Marami pa. Ito, hanapin natin ito. Kong TV. Kong TV tuloy. Kong Bungalon. Ito kung Bungalon, may rin to, may patutsada. Nawala na yung video May rin siya.
sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga bataan ni Marcos Jr. lumalabas talaga kapag Marcos Jr. Lahat ng bataan ni Martin Romualdez kapag nasayaran mo yung kanilang speaker talagang lumalabas ang mga garapata. Medyo nasapul etong si medyo nasapul etong si tawag dito etong si speaker sa sinabi ni Zubiri na about dun sa witch yan. Totoo naman talagang yun naman talagang lumalabas, no? Talagang may katotohanan naman talaga yun. Ngayon nasaktan si bossing speaker. Baka sabi niya, pagtanggol natin, baka wala na naman tayo additional 150 million. Partida, may parating pa naman na 2026 national budget. Kailangan natin sumipsi para may kabig na naman tayo. So, syempre, isa pang senador na wait lang nasa 15 or 16 na senador suportado ang liderato ni SP Escudero. Yan, may buwelta naman si Ejercito, si JB Ejercito Estrada ay sa panayam ni siguro kay Zubiri to sa panoorin natin. Definitely more than 13, baka 15 or 16. Ang estimate ko lang. I do not have any idea. But Hindi pa matiyak ni Senador Joseph Victor Ejercito, ngunit posibleng naabot na nga ang supermajority pabor sa liderato ni Senate President Francis Escudero. Paliwanag ng mababatas, buwan pa lang ng Hunyo, nagsimula na silang papirmahin sa isang resolusyon, bagaman hindi na nito kinumpirma kung sino ang lumapit sa kanya. Lalabas anya ang naturang resolusyon kapag nagbukas na ang sesyon ng Kongreso sa July 28. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, maituturing na isang konsiderasyon sa mga senador dito ang pag-aalok ng mga committee chairmanship. Sir, well, reality that plays a factor also, no? Pero I would say na siguro bagay-bagay lang din yan. Of course, it will be considered, no? I have to be honest about it. Pero the mere fact that meron ng majority, that means that they are all satisfied with what was offered on the table. Aminado naman si Senador J.V. Ejercito na hati ang kanyang boto sa Senate presidency sa pagitan ni Senator Chis Escudero at Senator Vicente Soto III. Ngunit ayon kay Ejercito, ayaw nitong iwan si Escudero bilang kortesiya at respeto sa Senate President na nagtiwala sa kanya at kagaya lang din ng kanyang ginawa noong tagapangulo pa ng Senado, si Senator Juan Miguel Zubiri. I am also torn kasi po si Senate President, former Senate President Tito Soto is very close to me also. Number one, he is my party mate sa NPC. Second, during his term as a Senate President, I was able to pass 2 landmark legislations, no? But again, as I mentioned earlier, tulad ng kay Senator Zubiri, hindi ko naman pwedeng iwanan din, no? Basta-basta. And siguro out of courtesy, respect, delikadesa, binigyan ako ng trust and confidence ni Senator Escudero. Nanindigan naman si Senador Tito Soto sa issue na siya ay masyadong strikto kaya ayaw ng ilang senador sa kanyang liderato. Sa isang mensahe, sinabi ni Soto na guilty as charged ang nagsasabing siya ay masyadong strikto. Pinalakian niya siya ng totoong statesman sa ika-8 at ika-9 na Kongreso nang may kaayusan at sumusunod sa mga rules and procedures. Ngunit kung hindi anya siya kwalipikado bilang Senate President dahil dito, hahayaan na lang niya ito. Asher. So yun nga, no? Alam nyo, hindi, siguro parang ganti to, no? Parang gumaganti to si Zubiri. Alam naman natin nangyari. Parang gumaganti to si Zubiri sa nangyaring kasi para sa akin okay naman si Chis Escudero Wag lang siyang kontrolin ni Lisa. Wag lang magbago ihip ng hangin kay Chis Escudero. Ituloy niya lang kung ano yung ginagawa niya ngayon. Good siya. At kung meron man pwedeng pagpilian bilang Senate President, doon tayo sa malaki or marami
ang nagtiwalang taong bayan sa taong yun. Walang iba, Senator Bongo. At yan, yung pangalawa nga, si Rodante Marcoleta. Si Senator Soto kasi parang kasi kailangan natin makakuha ng panibago panibagong kaalaman, panibagong subukan natin yung iba, no? So ang daming senador bakit kailangan pa natin magbalik-balik? Ano pa ba kailangan patunayan ni Senator Vicente Soto? Naging Senate President na siya noon. Kung sakali man ilagay natin yung baliktarin natin posisyon ni Soto at posisyon ni Chis Escudero, ganun din kung halimbawa na naging Senate President naman na si Chis Escudero bakit pa natin siya kailangan piliin? Mas maganda para sa akin bago naman. Talagang bago naman dapat. Pero yun nga, kagaya nga ng binitawang mga salita ni Escudero mapatungkol kay Martin Romualdez, medyo may na talagang parang nagkakagirian na sila dyan. Ako sa inyo, sa mga senador dyan, huwag kayong magpapatalo sa Congress. Senator Zubiri, huwag kang magpapatalo sa Congress, mas mataas ka dun. National ka, ha? Oo, hindi ko naman, parehas lang din naman kayo na mambabatas, pero para sa akin hindi ka dapat bata-batain lang. Sa lahat ng senador, hindi dapat kayo bata-batain lang ng mga congressman. Yun yung pinaka-the best dun. Ayun, mga banateros, anong may kukomento nyo sa banat ni Senator Zubiri sa mapatungkol sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, at sino po ba ang napupusuan nyo bilang pumalit or kung papalitan pa ba ang Senate President? So i-comment nyo lang po dyan sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So yun, maraming salamat sa pagsuporta nyo siyempre sa pamilyang Duterte, kay Pastor, SMNI, at siyempre sa Banateros Brothers. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.